Hello, everyone. Good day. Welcome to the first premiere episode of Usap Tayo Sinta, presented by ASCII. So, in our first fresh journey, we also want to invite fresh perspectives coming from different people. Yes. So, for our first premiere episode, we actually want to start a fresh experience for Fresh all challenges, diba? For all of us. So, tara na. Usap tayo, Sinta. Hello there, everyone. Good day, and welcome to Usap Tayo, presented by ASCII. And today, I am your host, Justin. I am Russ, your second host. And we are so excited. And we are so excited to here to have two guests to have premiered in our first episode. So, today, it is about having a fresh start, right, Russ? Yes. Since it's February 1 today, and it's a fresh day for us. It is also a month of romantic, also a month of fresh start, and it also is a month of fresh new experiences. So today we have two wonderful guests, one very fresh man here with us, and one freshie also here with us. So let's start. Can you introduce yourself? Hi everyone, my name is Glenn Joshua. I'm a computer science graduate from the batch 2022. During my time here, I was the ASCII VP for Comms and as well as the president and Central Consejo ng Mag-aaral Counselor. So, morning. Okay, welcome back here in Sinta. Ayoko na. So here with our second guest, please Yes. introduce yourself. So hi, I'm Carla Tenza. I'm a BSIT freshman here in Sinta. I'm currently in a lot of orgs. So yeah. Okay. So, can you please introduce some interesting facts about yourself muna bago tayo mag-start dun sa pinaka-main segments I natin? think mag-start muna tayo sa freshie, no? IT, is diba? IT student. Karil, yes. So random interesting fact is that nag-apply ako for Chief Creatives Officer sa GDG Oh, GDG. na Ooh. for fun lang to get exposed to a new experience. Tapos hindi ko ina-expect na tatanggapin nila ako. So yun. Oh. Sa'yo naman po, Kuya Glenn. Interesting fact about me is buong 4 years ko sa ComSci, gusto ko mag-shift. Ako din mo. But yeah, and also, TV was not my first choice, but here we are. Yes. Okay, so starting with the fresh start, no, di ba? From high school, senior high school to college, ang iba-iba talaga yung experiences natin. This is culture shock from, di ba, yung parang okay lang kahit hindi ka mag-review, okay lang na papetics-petics lang, to this type of environment na kailangan mo mag-review, kahit mag-review ka na mag-review, di pa rin talaga ma-expected yung mga outcomes na gusto mo. So, when it comes to our fresh start, I will kind of introduce my fresh start muna here in Sinta to have a personal background. So actually, I am a student, Bachelor of Science in Computer Science student here in Sinta. I'm also a freshie as well. And here is my blockmate, Russ. So magkaklase kami. So Yes, sir. medyo magka-familiar na rin kami sa mga experiences namin when it comes to Sinta. So sa Sinta pa lang, sa enrollment period pa lang, parang nakaka-culture shock na talaga siya, no? So, what are your experiences muna, Russ, when it comes to enrollment? So, before enrollment na lang muna. So, galing kasi ako private school, senior high. Then, pagdating ko dito, like enrollment pa lang. So, sobrang culture shock ko. Sobrang iba pala. Hindi ko alam kung sa college process yun or ganun talaga pag state university. So, nandyan yung mahaba yung pila, ganyan. So, yung hassle nandun. Pero, luckily, I am one of the scholars here. And, ayun. So, it is a fresh start para sa akin kahit di siya fresh experience. So, I'm just lucky to be here talaga. And I'll do my best. This is my fresh start. I'll do my best to stay. Feel ko matanong. So, ayun. So, how about yung kayo naman? So, start ulit tayo kay Kadul kasi fresh din siya, katulad natin. So, ano yung experience mo? This is one of your fresh start, fresh beginnings as a first year college student.
So, ano yung mga na-experience nyo? Unang experience dito sa PUP? So, yung pag-aaral dito sa Sinta, sobrang fresh start niya na for me kasi hindi talaga ako taga rito. So, I'm from Oriental Mindoro pa. Tawag na Yeah. tayo. So, parang ito yung tinake ko na opportunity to explore myself more. Pero yung sa katulad sa enrollment, nagulat ako kasi 6 a.m. ako dumating nun. Then, nakalabas ako 1 p.m. So, sobrang... Morning schedule ka? Yes, Oo, morning morning schedule. schedule. Buti 6 na kasi ako, 4 o'clock nandun ako, tapos ang haba ng pila, then nakapasok kami nun, 6 a.m. Ganon. So actually, nung nag-film si Ross nung kanyang TikTok video nung paano mag-enroll sa PUP, nahandun na siya, nahandun na rin ako. Parang nandun ako around 5 a.m. Afternoon schedule ka, di ba? Pero afternoon schedule pa ako. So parang nakakapagod talaga na from the start pa lang na enrollment period pa lang na ang dami ng proseso. Tapos kami, bilad pa kami sa araw nun, dun sa enrollment hub, dun sa PUP mismo. Nakaupo lang kami dun sa parang mga brushes dun sa bushes. So kaya naman po, Kuya Len. Yeah, actually same lang na experience. Same with you. Galing din ako sa private school, like yung background ko, private and international schools. That's when was San Beda. So San Beda, very yeah. prestige school Yes. now. So when I came here sa PUP, like it really was a culture shock kasi we live inside of a big bubble sa private school. And nung nandito, syempre walang reaction. Ano ba yan ang alikabok? But yeah, na-appreciate ko naman kasi you get to interact with a lot of people, Yes. like outside. Like, your iba-ibang comfort zone. culture talaga yun Yeah. na pupunta dito eh. Iba-iba ring ethnic groups. Like, And all walks of life. Like Yes. yung mga super yaman and yung mga super, hindi may kaya. Yes. And your enrollment, you really get a taste of it pa lang. Luckily nga kayo, meron ng enrollment hub. Nung kami sa, where is it? Yung sa open grounds. Open grounds kayo? Oo. So, ang nangyari doon, yung buong oval na yon, 4 na pila, north, east, southwest, yung pupuntahan. Tapos, yung buong marathon, yung pila ganun kahaba, Ganun kahaba. and bilad, tapos mga alikabok. So sabi ko, pwede pa naman mag-walk out. Yeah, same naman na schedule, same naman na experience, mahaba yung pila. But yeah, it really was a fresh start kasi. Yes. So despite all of that struggles during the enrollment, why did us stay? Why did us stay, di ba? So, ikaw muna, Tin. Why did you stay and choose still to be a scholar ng bayan dito sa PUP? I think, personally, for me, hindi ko talaga siya first choice, yung Sinta. And I think a lot of people here as well, hindi rin siya first choice. Kasi nga, ang dami mong naririnig na, wag ka dyan, ang daming negative thoughts. Oo, Yeah. kapag pumasok ka, man, PA ka agad ganun. So parang, it's such a bad reputation na agad na before ka palang pumasok na ang dami ng negative thoughts. And I don't think na hindi talaga siya ganun. And I think na si PUP naman, nung pagkapasok ko, is such a blessing for all of people. Kasi nagkakaroon sila ng access ng edukasyon na hindi talaga nila kaya. Ako rin naman na, though may kaya kami, yun nga yung parang pinag-uusapan nga namin nung Polgov namin na middle class crunch, na di naman kami ganun kahirap, hindi rin naman kami ganun kayaman. So parang, saan kami lulugar? No? So parang, yung isang fears ko rin na pumasok ako dito sa PUP na may dala akong magandang tablet. Baka sabihan ko, burgis. Wait, may ganyan din ako, not to cut you off. So, it's the first day ko, Polgov, then may prof kami ng topic namin yung mga classes, blah, 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 blah. Tulo ng prof ko, itong oligarchy, they rule the class, blah, 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 blah. Sina Manny Villar. Yung isa kong kaklase, sir, parang si Glenn po. So, all throughout that sem and that year, nire-refer ako sa oligarch Glenn. And same with you, nung mga first months ko din, dala-dala ko yung laptop ko, which was a MacBook Pro. Nung time na yon, very rare pa lang yung mga may MacBook. The prof, students ridiculed me for it. Nagko-comsci ka, pero naka-Apple ka. Tapos may once, it's not really a friend, pero pinresyohan niya ako. Glenn, magkano yung suit mo, magkano yung laptop mo, magkano yung phone mo. Isa ka walkie 100K, lagot ka sa akin. So parang, rin-roll out na ako. I mean, parang nagkaroon na ako ng, unconceived idea na si Glenn,
mayaman yan. Kahit hindi naman totoo. So, yeah, I relate with you on that part. Siyempre, when it comes to PUP naman kasi na known tayo na pangmasa talaga, Yeah. no, na lahat ng mga karamihan ng pumapasok dito ay galing sa mga pamilyang hindi nakakaroon ng oportunidad na makapag-aral sa private schools, no? So, how about you, Karen? Parang, ano yung experience mo sa, bakit ka pumasok dito sa Sinta? So, hindi talaga ako dito papasok. Dapat sa Batangas State U talaga ako Batangas kasi State nandun U. yung kuya ko. Pero na-realize ko kasi na feel ko yung mga opportunities naghihintay sa akin dito. Kaya pinush ko talaga na mag-exam dito sa PUP. Kasi dalawa lang talaga in-examan kay BSU at PUP. So ngayon, na-enjoy ko talaga yung time ko dito dahil madami ako nakikilala, tapos na-enjoy ko yung mismong experience. And yun, nakakapag-meet ako dun sa mga ka-work ko online before. Ayun. So, additional question sa'yo. Since you're from Occidental Mindoro, di ba? Oriental. Ay, Oriental. So, what made, ano yung ginawa mo para maka-adapt ka sa ganitong environment? Like Manila, na sobrang usok, sabi nga nila, mausok, maingay, puno ng pangarap. So, nakaka-culture shock talaga na grabe ang munti ng puno. Tapos, ang daming sasakyan. So, kami nung friends ko, kapag nai-stress kami or may gusto kaming gawin, nagne-nature trip talaga kami. Doon sa Then, lugar niya. kapag umuwi kami, gumagana talaga kami, umakit kaming bundok, nagdadagat kami. Kasi dito, hindi mo talaga siya magagawa. Ay, ilog. Kasi everyday, kapag nagko-commute ako, ang una kong makikita, roads, puro buildings. Tapos lalo na yung smell talaga ng Manila. Kakaiba talaga siya kumpara sa ibang place. Kasi galing akong Bulacan. Even though na meron namang mga state youth dun sa Bulacan, kaya ako rin isa na pinili yung PUP kasi nga, gala rin po ako. So kapag pinili ko yung for example, Bulacan State University, parang malilimit yung sarili ko sa opportunities and such. And most of my friends rin kasi na nagmamanila rin sila. So, it is also an opportunity to catch up with them kung free naman sila and such. So, moving on. So, ano yung mga naging experience nyo nung parang freshman kayo, yung first sem, second sem, and such. So, kayo po muna, Kuya Glenn. Ang tagal na. Nung freshly ako, especially the first few weeks, knowing na hindi ko naman talaga gusto yung computer science, I really dreaded every day. It was really hard kasi hindi ko na gusto yung program. Tapos yung mga kasama ko pa, galing UPIS, galing Manila Science High School, Pasig Science High School, they already had like a background knowledge of computer programming. Alam na nila agad yung topics, habang ako alam ko mag-design. So, may time na, mga first few weeks ko, tumatawag ako sa mom ko, nag-break na ako, Mom, hindi ko na kaya, Mama yun! It was really hard. Pero what I appreciated, with the profs, Ma'am Zinia, hindi man wala na sa mundong to, pero wala na sa PUP. Retired na ata siya. Pero I appreciated na she understood na not everyone knows the same thing. So it was hard, but you get to adapt to it kasi I don't know if it's just me, pero na-pressure ako. So, mas pinursigi kong makasabayan sila. And ayun nga na, sa subjects naman, sa environment naman, nagulat talaga ako nung nalaman ko na yung mga katabi ko, yung allowance niya para 20 pesos lang, ganon, na wala silang personal laptop, nagpipiso net lang sila. So it really humbled me or parang put me into perspective of how blessed I am. And mas na-appreciate ko tumulong sa mga kanila. So ganon. And yeah. So how about naman sa'yo, Karil? Sa side ko naman, I want to talk about yung making friends. Kasi nung nagkaroon na kami ng GC, accidentally ko siya na-ignore. Section. So, imimute ko lang dapat siya. Then, ayun, active ako na start. Pero dahil na-ignore ko siya, akala ko wala nang nangyayaring pag-uusap sa section namin. Tapos nung na-realize ko, malapit na yung pasukan, sabi ko, hala, close na silang lahat. Introvert din kasi ako. So, kinabahan ako. Tapos nung mga first few days talaga, wala, tahimik lang ako, ganun. Then, actually, yung parang mas naging close ko talaga. Second year talaga siya. Pero, slowly, naging
mas open na ako at mas close sa aking mga blockmates. Yes. Tayo naman, Tin. Oh, Explain mo naman yung... I think yung first semester ko dito sa PUP, katulad ni Kuya Glenn, galing rin po ako sa private school. At sobrang culture shock po talaga sa akin yung mga nangyayari ngayon, lalo na yung scheduling natin. Kasi sa amin po kasi is parang structured na, maayos, tapos may accountability talaga yung mga teachers na kailangan mo magturo, kailangan mo magbigay ng consideration sa lahat ng students. So unlike dito kasi na kahit na ganoon pa rin na may schedule naman tayo, meron naman tayong teacher, hindi siya ganun parang ka-organize in a sense na may accountability na nangyayari ngayon na dapat pumasok tayo lahat, dapat may ganun, may papasa ngayon, and such. So parang sa college ngayon, parang I'm all alone again. Yun yung lagi ko nararamdaman sa sarili ko. However, parang thankfully to some friends, katulad ni Rans, na parang it is important to have a good support system, lalo na dito sa school. Diba? Tama, kailan may balik sintal. That was the first day po na nagkasama kami as a whole section. So, at first wala akong friends talaga nun. Like, di kasi ako active sa GC. Like, puro sin lang ako sa GC nila. Then, nandun na kami sa meet-up place. Then, ayun, sabi ko, paano paano ako makakabuo ng kaibigan kung di ako magsasalita, di ba? Like, college na ako. Like, di dapat ako maging takot sa kanila. Like, di ba? Then, ayun. So, una ko inausap si Justin kasi mukha siyang babae. Wait, nakikita mo ba? Kaya kinausap ko si Justin. Sabi ko, Justin, pwede sama sa inyo. Tapos, kinausap ko siya, taga-sang ka, ganon, ganyan. Then, akala ko, yung mga tao dito sa PUP, like, mahirap sila, maka-vibe. But, hindi pala. Sobrang mali ako. So, lahat ng kaklase namin, sobrang G na G sa mga trip. Like, anytime, ang sponty nila, like anytime, pwede kami gumala, ganun. Aayayin mo lang, kain tayo dyan sa Lagoon. G na G sila. So, ayun, that's my experience here sa, it's a bit, iba siya dun sa naiisip ko. So, I'm happy. Ayun. So, ang dami nga talagang ups and downs sa journey natin as a student, diba? So, parang ano yung parang mga systems na ginawa nyo para mag-cope sa hard environment na pinasukan natin? Sa'yo muna, Kuya Glenn. It's not advisable. Pero gumastos. Like, stress shopping. Pero something realistic naman. Ano ba ako nag-cope up? Umiyak. Trabaho ulit. You know, you need to set time to, huwag mo i-deny, huwag ka mag-push to lang always na, hindi, kaya mo to. You need to acknowledge na there are times that you just need to step back, rest lang, and regroup. So, you know, huwag mong i-pressure mo sa sarili yung self mo masyado. May times kasi na may mga students na nag-review hanggang di na makatulog. Yes, po. I don't think that's right. Mag-review ka lang hanggang kung saan mo makakaya. Kung hinaato ka na, stop there. Kasi after that point, wala nang papasok. Pinipilit mo na lang sarili mo and you're losing. Yes. So ano pang point? Sabi nga po nila pag puro ka lang aral, mas lalo kang mapapagod. Like every week, mag-aaral ka lang, yun lang yung lagi mo iniisip. Lalo kang napapagod. Yeah. And I think na rest is actually the most important thing in productivity. Yeah, that's right. And also, another way to cope up is, share your struggle. A shared struggle is a weight off your shoulders. Kapag kinimkim mo lang, sa'yo lang, di ba? Bibigyan lang loob mo. So, relate with your friends, kasi yung pinagdadaanan mo, most likely, ayun yung pinagdadaanan nila. And maybe, they might have something that might be helpful to you, or meron ka na pwede mong ibigay sa kanila. So, just spread the word, like, nirapit ka ba sa ako? Ako din, So, yeah, gano'n naman nag-cope up. So, sa'yo naman, Karel, paano mo ginawa yung parang stress management mo dito sa Sinta? Tips naman yan. So, nung start talaga ng school year, madaming seniors at orgmates na nag-ask sa akin kung natutulog ka pa ba? Pero natutulog talaga ako. So, ang coping mechanism ko is mahilig kami manood ng movies ng friends ko. Tapos mahirap din kami gumala. Yeah. So,
if wala kaming budget, naglalahad lang talaga Yeah. kami. Kasi yung paglalahad, nakaka-help kasi siya mag-isip-isip. Yeah. Yes, true. Then, last year, natutunan ko nga na i-validate yung nafe-feel ko. Oh. So, like, kapag feel ko stressed ako, malungkot ako or down, hindi ko siya iniisip na, hindi dapat. Dapat palagi akong masaya, dapat optimistic Kaya pa lang. to, gano'n. Yeah. Oh, yeah. So, ang ginagawa ko, nagjo-journal po ako. So, doon ko talaga nilalagay kung ano man yung nafe-feel ko. So, sobrang naka-help siya as someone na hindi talaga ako pala share ng problema. So, doon ko nilalabas lahat. And it's actually important to journal kasi ako rin po, ginagawa ko rin yung journaling. Kasi it is also a way to dump your stress in a material way. Kasi kung ano yung naisip ko ngayon, isusulat ko na lang para ma-release sa akin. Tsaka it is also parang testament na, na survive ko tong pangyayari na to sa Ganun akin. yung balikan. Diba? Tulog na kayo. Diba? So Parang diary ba yan? Oo. Ganun. So parang I've come a long way na ang dami kong naranasan sa in a span of a week, in a span of a day, in a span of a month, and especially in a year na yung growth mo talaga, makikita mo talaga dun sa journal na yun. So, ano yung susunod mong I guess, tama naman na sa coping mechanism. Let's talk about, since we are experiencing our first steps in life, like first freshies tayo, and fresh grad si Kuya Glenn. So, ano yung mga, let's think about, like the past. Like, ano yung mga times or moments na nag-hesitate kayo na gawin to, pero ginawa nyo at nagustuhan nyo naman? Meron bang point in life, like point nyo po sa college, or can be senior high, or this sem? Senior high. Dati, pinupush talaga ako sumali ng TV broadcasting ng grade 11. Pero tumanggi ako kasi walang trainer. Ang sabi sa amin, may magti-train. Then, nung nag-grade 12 kami, Anchor yung best friend ko kasi. So, Anchor. parang na-encourage akong sumali. So, wala pa din siyang trainer. Pero, pinush ko pa din yung sarili ko na aralin yung After Effects, yung Blender. Tapos, although hindi namin ako yung champion, na-enjoy ko siya kasi ang dami ko talagang natutunan at saka yung bond namin as a team. Experience din, no? Pag naman nagka-experience kayo, susunod na sali mo, mas maganda naman. Kasi there's something fulfilling about experiencing and exploring new things. Kasi hindi ka naman totally natatalo kapag hindi mo nakukuha yung gusto mo. Kasi it's either you win or you learn. Palagi naman gano'n. There's no such thing as lose, di ba? And actually, especially here sa Sinta na ang daming opportunities na pwede mong i-grab. So sa mga fresh starts, sa mga first years nyo, first days, first months nyo here sa Sinta, so ano yung mga parang opportunities na grab nyo? For example, orgs, ano yung mga sinalihan nyo? Ano yung mga parang perception nyo na dapat kong gawin kapag pumasok ako dito sa Sinta? Kasi lalo na sa programs natin na it's more on skill, upskilling, diba? And it's more on connections, it's more on networking, and it's more on collaborating in turn to a new goal. So ano yung mga ginawa nyo? Especially, very daunting at first na wala akong alam dito, tapos sasali ako sa org na to. Tapos parang nakakatakot kasi walang sinasabi sa akin, walang tumutulong sa akin, mag-isa lang ako. Tapos parang ang daming information overload kasi ang daming orgs na pwedeng salihan. Sali ka dito, diba? Saan doon pa sila nag-invite sa'yo? Diba? So parang very overwhelming sa simula. Pero kapag nakapasok ka na naman, diba? So ano yung mga experience yung when it comes to that? I guess ang una kong ginawa, or the opportunity that I took was connect with all the people that I can, like, maging volunteer, maging task president, sumali sa mga orgs, kumausap ng mga seniors. Doon baka yun lang naman yung extrovert nature ko, but I really found it helpful kasi the more people that I know, the more that people I can, connect with, help out, or maybe get some help on. So, ayun yung una kong ginawa. And eventually, hindi yung nagtawid sa akin sa college. Kasi admittedly, sa college, hindi naman siya one-man game. You need to know, you need to surround yourself with good people that can help you move forward. And, being a people person, nagamit ko naman yung mga connections
Not in a bad way. Baka sabihin nyo na inano ko lang yung diploma ko. No. I surrounded myself with good people that, bring good energy. And ayun yung nagtawid sa akin sa college kasi nga, di naman madali yung program natin. So yeah, people, connecting with people was the best thing that I did. No man is an island girl, Yeah. diba? So, as an extrovert, nga po, sabi niyo po, so ano yung matitip niyo or mapapayo niyo po sa mga introvert or mga ambivert na or mga students na nahihirapan makipag-socialize, lalo na ngayon sa college, parang mahirap maiwanan. My tip is, don't, huwag mo isulok yung sarili mo. Like, don't close your shell. Ano ba yun? Kasi isang topic lang yun ng extrovert, doon ka na mag-open up. Yun yung na-notice ko. Pero if nandun ka sa dulong yun, hindi ka na matatopic. So you just need to be there, you just need to be in the correct place. Open yourself up. I don't mean na dumaldal kasi alam ko maubos yung energy nyo. But, just be there in the moment, let the opportunity of an extrovert come to you. And ayun, yun lang yung tip ko. Just be there, be in the moment. Huwag mong masyadong lumayo, gano'n. Hanap ka rin namin. Thank you po, Kuya Glenn. Ikaw naman. So when it comes to parang mga fresh starts, like yung making yourself uncomfortable, joining orgs and joining and such. So, nung start talaga, gusto ko sumali sa orgs, pero hindi ko alam kung ano yung pwedeng salihan. So, na-discover ko na may senior pala ako from my senior high, na which is si Kuya Jaydan. So, in-approach ko siya. Hindi kasi in-appreciate ko po kasi, siya lang po yung alam kong nandito na... Familiar face. Yeah. Hindi po talaga kami close, pero yun, kinapalan ko na po talaga yung mukha ko. Kasi gusto ko po mag-join. Then, nung nalaman ko po yung mga pwedeng i-join, parang syempre, nandun yung takot na, hindi ko alam kung anong ginagawa sa orgs kasi first time. And yung friend ko na IT at Comsci, hindi pa nila planong sumali. Yeah. Kasi kinakapa pa raw nila yung schedule. Pero kasi, thankful din ako na risk taker po talaga ako na kahit feel ko hindi ko sure, ginago ko pa rin po. Yeah. So yun, nag-join nga po ako sa GDG, sa MSC, sa AWS, sa Pylon, sa Bouncy. Tapos yun po. Masaya po siya kasi yung pinaka na-appreciate ko talaga sa org life dito sa CCIS is that yung mga nakikilala mong tao. Kasi sobrang solid talaga na, yun, syempre, may mapapagtanungan ka din, tapos mas masaya na may napapag-sharean ka na, ano yun, na sabay-sabay kasi kaming nagpupuyat para gumawa ng PubMat, although hindi siya healthy. Pero ayun. Then, ang dami ko ding nakikilala na very role model-like. So, mas nakaka-motivate siya na, hala, ang cool ni ate ganito, ang cool ni kuya ganito. Parang, mas nakaka-motivate mag-aral kasi I also want to be like them. Wow. So when it comes to that type of sali ka nga ng org, DS org nga, di ba? So, do you find it hard to manage your time and such? Actually, mahirap talaga siya kasi nag-work din kasi ako. So, may work ako din, may orgs ako. Pero, namamanage pa rin naman siya as long as you do the task naman eh. Yeah. So, naglalaan pa rin ako ng rest days. Then, kapag may kailangan akong gawin yun, ginagawa ko talaga siya. Then, ayun, yun nga, sinistream ko minsan sa TikTok. Kasi mas nakakatamad kasi na mag-edit ako. Tapos walang kausap. Yeah, So, ang boring niya talaga. Tapos sasabog na utak ko, wala akong maisip. In that way, mas nagiging productive ako. Tapos may nakakausap pa ako. So, Kayo po, Kuya Glenn, as marami rin org na sinalihan, paano niyo po nababalance yung academics and org life niyo po? Same question to me. Meron kasi nung when I was in college, I had a planner, a paper planner pa. Doon ko nilista yung mga items ko that I need to be doing, within the day and ma-accomplish. Just write them down and then prioritize accordingly. Ganun ko naman nagawa. Pero meaning ko, there are times na hindi ko naman nagagawa. Primarily nung pandemic, meaning ko to myself, doon na talaga nagpatong-patong lahat. I was the class president, ASCII president, basta marami na akong roles, no? Tapos, meron pa nangyari personally, that dragged me down. So, may time na hindi ko na nagagawa yung mga dapat kong gampanan. But that's okay, kasi we're not always at our best. That's when, you just need to be honest, sabihin mo na, guys, hindi ako okay ngayon,
baka ikaw muna, vice president. Kasi meron naman talaga sasalo sa'yo. Just acknowledge your, na hindi mo kaya. Huwag ka masyadong mayabang na, hindi, kaya ko to, perfect ako. So yun, aminin ko, di naman ako perfect na nagagawa lahat ng mga task. In my mind, yes. Pero, ayun nga, just acknowledge them and meron naman sasalo sa'yo. So, sa mga responsibilities na nag-pile up sa inyo, especially sa org, sa life, sa personal things, do you feel na nape-pressure kayo all the time na kailangan ko gawin to, kailangan ko mas maging success yun, yung mga goals. Tapos, parang nagkakaroon ka na ng fear of failure, tapos parang imposter syndrome na kailangan ko mas magaling dyan sa tao na yan para yung alam niyo yun na ganong experience. So, kaya marami ring mga students sa atin na natatakot mag-join ng orgs. Like, sabi na, dagdag task lang. Like, pag sumali ako, baka hindi ko rin magampanan yung task na ibibigay sa akin. So, kaya, di sila nag-join ng orgs. So, paano ba talaga nag-work yung orgs? Like, ano yung parang way na i-present mo yung sarili mo dun sa org? Paano mo i-cater yung sarili mo sa schedule ng org? And yung paano mo kailangan i-adapt yung sarili mo sa ganung setup po? Sa'yo mo na, Kari. So, gusto ko itahal yung sa imposter syndrome. Kasi, what I love about studying here then, away from my province, is that walang idea yung ibang tao kung ano ako, kung sino ako, kung ano ugali ko. So, yun nga, nakakapag-explore talaga ako. Pero yun, dahil nag-join ako sa orgs, parang nauulit yun nangyayari dati na, lagi ko narinig na, ang galing ni Karine, shit, ang bango ng resume mo, gano'n. So, parang sa side ko, nakaka-pressure talaga siya kasi madalas ko pa ding nafe-feel na I'm a fraud, na kahit sa tingin ng iba magaling ako, feel ko gano'n lang talaga ako. Pero face naman siya, nawawala, tapos bumabalik. Pero ayun, parang hinahayaan ko na lang na mag-go through pa ulit-ulit. Pero mahirap talaga siya eh. So, hindi naman sa hindi ko gustong tanggapin yung compliments, mahirap talaga siyang paniwalaan kung sa sarili pa lang, hindi mo yun pinapaniwalaan. Tsaka mahirap rin siya panindigan in the long run. Yeah. Kasi kung tinatanggap mo siya ng tinatanggap, mas binibigyan mo yung sarili mo ng pressure na to face that type of compliments na in the end, magbe-breakdown ka na rin. Hindi mo na rin kaya, di ba? Lalong tumataas yung standards mo, pero yung totoo, lalo ka na napapagod. Diba? So, paano rin po napunta sa ganong part, Kuya Glenn? Kasi for me, this is not very healthy, pero nag-thrive ako and nag-live ako of pressure. Gusto ko nasa stress and high pressure yung mind ko. Nung time ko, nung naging ASCII president ako, lagi nilang sinasabi na, yan, si Glenn na yun yung magiging susunod na John Michael, yung dating president na ang dami. So, parang, I always like, to exceed people's expectations and, lagi kong challenge yung sarili ko and put myself in uncomfortable situation kasi alam kong doon ako ma-challenge and doon ko mas lalo mag-push yung sarili ko. Pero, it's hard. May times na parang, labas na ako na labas, napapagod naman na ako. Pero yeah, it's not healthy. Nabamanage ko lang siya by doing it. Okay. I can actually relate with that kasi pinanghawakan ko yung isa sa quotes ng favorite teacher ko nung grade 10. Sabi niya kasi sa amin, diamonds are made under pressure. Yeah. So like, ever since then, go lang talaga ako ng go, especially nung senior high. So contest, go, go, go. So kahit sobrang pagod na ako, kahit yun may iniiyakan kaming contest, tapos pagod na kami, lahat pagod talaga. Yeah. Ginagawa ko pa rin siya kasi ang sarap ng feeling ng graduation na, ito na yung mga pinaghirapan ko. So, yun din yung ginagawa ko rin, Kuya. Like, kahit nape-pressure ako, kahit nasistress ako, ginagawa ko pa rin. Like, nagre-reklamo ako, like, ayoko na, ganun. Pero gagawin pa rin. So, magre-reklamo lang, pero gagawin pa rin. Pero it's still something that I'm trying to, subside or i-lessen down. Kasi we're not always at our 100%. Pero I think programming ko na kasi nung bata pa lang ako, lagi na ako pina-pressure. It's helpful, yes, pero not really healthy. Yeah. But yeah. So, transitioning to what you have said, parang paano yung ways nyo to keep motivated sa mga ganong
areas ng buhay niya. Kasi usually kapag ginagawa natin, kailangan natin gumawa ng task. Kailangan natin tapusin to. After natin matapos to, may susunod na naman. May susunod na naman. So parang, ito sa never-ending, lalo na kapag finals week ng semester, di ba? So, what is the most important thing na ginagawa niya sa sarili niya to keep motivated, to keep moving on sa mga tasks and goals niya sa college life? Kayo po muna. Ako later on ko na ito na-realize nung pandemic. Kasi di ba nung pandemic, we were all at home. Lalo na kami nung batch namin, yung peak ng college life namin was spent at home. Nawawalan ako ng hope. Like, kasi you're stuck at home, hindi mo na nakakasama yung friends mo, you feel like your college life has been taken away from you. I found it na-realize ko lang kung paano mag-push through is, just take it day by day. Huwag mo nang problemahin yung future mo. Just make sure that you complete the day. Ang worry mo na lang is now. Huwag ka masyadong mag-future thinking in that way. Kasi if you worry too much about the future, you don't end up living in the now. Yes. So yun, just, yun lang. Kasi admittedly nung pandemic, ang dami na nag-breakdown, ang dami nang ayaw mag-push through, ang dami na nawawala ng gana, ayaw na mag-thesis, nag-drop out. Marami ng classmates na gano'n, unfortunately. Almost na rin ako, pero yun nga, tinikin ko lang, araw-araw, ito lang mga gagawin mo, huwag mo nang worry na, babalik pa ba ako ng, babalik pa ba kami sa PUP, makakagraduate ba ako na physical or online lang, COVID ba ako, no, just worry about yung nakikita mo lang ngayon, and yung helpful. Sa motivation ko naman, dati kasi, like sa academics, gusto ko may papatunayan ako sa iba. So ngayon naman, natutunan ko na gusto ko patunayan sa sarili ko na kaya ko. So mas na-motivate ako na mag-aral, na mag-work, ganon. Kasi ang fulfilling niya talaga na, kaya ko pala, ganon. So, ang dami ko din gustong ma-experience. So sa task naman, kunwari, gusto ko gumala. So kung gusto ko gumala, kailangan kong gawin ko. So para, alam mo yun, may ilo-look forward ako throughout the week or sa end of the day. Yun talaga yung main motivation ko eh. Parang ngayon na ako maghihirap, pero dahil gusto ko yung challenge, okay lang na maghirap ako ngayon kasi mabubunga talaga siya in the end. Yan, tama yung sinabi ni Karel na yung gawin mo yung gusto mo gawin mo para sa sarili mo, hindi para sa iba. Nakaka-relate ako doon kasi dati nung bata ako, like academics, nagawa ko to. Gusto ko ma-perfect to para mapasaya ko yung mga magulang ko. Gusto ko mataas yung quizzes ko para mapasaya mapasaya ko sila. Pero deep inside, parang hindi ako masaya. So, nung high school, doon ko talaga na gusto ko gawin kung anong gusto ko. Nag-aaral naman ako, pero na-enjoy ko na yung pag-aaral ko ngayon. At ayun, masaya pa rin naman yung magulang ko. At the same time, masaya na rin ako sa ginagawa ko. So, ayun. Ikaw na may sasabihin. Siguro to add to what you just said, make sure that you guys celebrate your small wins. Lalo na ngayon sa college life nyo, however small it might be. Kasi may natapos kayong paper, before you move on to the next, acknowledge ko na, congrats to me, nagawa ko na. Baka pwede ko na, I'm gonna buy myself milk tea, ganon. Celebrate your small wins kasi it's a win after all, and it's gonna lead to something bigger. So, yun lang. Yeah. And transitioning to another topic, diba, we need to be productive, we need to be motivated to have our goals, to have our dreams. And what are the most realistic things or productive advices that are very realistic things that you have done po, that you can share here in the podcast po? Sige. A lot of people, pag lalo na yung mga nagtapos na high school na valedictorian, they come into college expecting that they're gonna do their best. Yeah. Magiging laude ako, magiging ganun ako, blah, blah, blah. But they realize sooner or later na, ang hirap. They set big expectations upon themselves na sobrang unrealistic. Siguro, ako kasi never naman ako nakagano na idea na mag-allow ako. Hindi ko ginol yun. It's really just surviving the course kasi nga ayoko nga. Really just,
know what you can do, and yeah. Ayun lang, hindi, basta maging realistic lang. Yeah, you can shoot for the stars, but make sure that you know how to fall and how to, catch yourself. Yeah. Kasi marami ganon. Marami nalululong sa idea of their perfect version, and when they don't get that version, they get depressed. Yes. So, just be realistic. Alam kong sinasabi ko high pressure ako. Pero meron din ako mga backup plans na let's say for example, natalo ako sa student council, anong gagawin ko? There's something like, there's a fallback. So, for me naman, importante talaga yung related din dun sa sinabi mo kanina na important na masaya ka sa ginagawa mo. Kasi, nung elementary, valedictorian ako, pero sinukuhan ko siya nung high school. Kasi, especially junior high. Kasi, from sci-high ako, and grabe talaga yung mga kaklase ko na like ibang level. So, during junior high, since, syempre, paborito nga yung matatalino, understandable, pero sana naman nabigyan ng chance yung iba, di ba? So, sinukuhan ko talaga yung pag-aaral. Parang papetics-petics na lang ako nun. Pero nung nag-senior high, meron akong advisor na sinabi niya sa akin na, Daryl, gusto mo ba sumali sa gantong contest? So, nagulat pa ako kasi usually ang isasali nila, di ba, yung matalino. Ang sabi niya po kasi sa akin, kasi responsable ako. So, na-realize na hindi ko pala kailangan maging matalino. So, parang yun yung starting point na na-enjoy ko na ulit mag-aral. And then, up until now, yun yung parang main motivation ko talaga. Since na-enjoy ko siya, na-enjoy ko magbasa, mag-self-study, manood ng kung ano-ano man, nagiging productive ako. Tsaka, gano'n na rin sa orgs. Although madaming task, medyo nagpa-pile up din minsan, since na-enjoy ko talaga siya, okay lang. Nagagawa ko pa rin yung mga kailangan kong gawin. Since there's always a fresh start, di ba, sa buhay natin, kahit anong parte man ng buhay natin, there is always a fresh start. However, sa fresh start na yun, meron ding end, di ba? So, nag-end na ngayon yung parang first semester natin. Yes. So, Kari, ano yung mga gagawin mo ngayon in order to revive yourself or give yourself the needed mga rest? Yes, now na alam mo na yung sitwasyon, yung environment here sa PUP, what are your plans and goals? Na ngayon din, may sem break na tayo, sem break na natin in this couple of weeks. Ano yung gagawin mong preparasyon? Now na alam mo na talaga na PUP student. How would you Syempre, sem break tayo ngayon. Minimake sure ko talaga na may schedules kami na lalabas. Para, syempre, break to eh. Pero ayun, plano ko pa rin talaga mag-advanced study kasi na-acknowledge ko na break talaga siya. Pero ayoko kasi na mahihirapan pa ako sa second sem. So kahit hindi siya totally mag-study, parang kahit skim lang para alam ko yung mga susunod na paparating. Then, ayun, sa other org work naman siguro, ikikeep up ko lang yung mga nag-pile up na task. Then, rest ulit kapag may time na ulit ako. Then, ayun, laban ulit. Ganun. So, when it comes to Kuya Glenn naman, since kami, nag-start na kami, starting pa lang kami. Sa'yo, nag-end na yung journey sa college life mo. So, what can you say about, or what did you feel when you are graduating as a student? When we were graduating, matagal yung wait. It was the pandemic, hindi pa sure kung online or yung roll credits on na graduation. There was a lot of time for me to think of what I'm gonna do next. Wala. Tawag dito. I took it upon myself na magpahinga. I deserve this. Pero kasi during, parang nung college, nag-work na ako, part-time lang naman. Pero, nung waiting for graduation, I was just waiting. Hindi ako masyado nag-worry na I need to be a full, pumasok sa big shot na company, ganon, or like, iba kasi nag-worry na agad na baka hindi 100K ang monthly saldo nila. As to what I just said, naging realistic ako. I know na fresh grad ako, limited pala yung experience ko. So, after ko magpahinga, eventually I started looking for jobs. Oh my God, anyway, nung naghanap na akong jobs, yes. Dito? Nahirapan ako at to be honest, kasi yung mga binibigay na options sa atin, yes, PUP,
job street number 1 preferred employer. That's a fake news. Preferred lang tayo kasi cheap labor. Cheap labor. You need, sa mga future grads dyan, you guys need to know your worth. Hindi porket number 1 tayo, number 1 na tayo kasi cheap labor. Alam nila na, ano lang to, public student to, alam nila na hindi ito yung halaga niya, pwede ko siya i-lowball. You need to know your market value and position yourself na ikaw yung mag-benefit. Or parang hindi ka lugi. Yung mga unang ko in-apply na work, multimedia artist, graphic design, communications, they were really low. Like 15K, 20K. Nabastos ako kasi like, ayun ka, like, ako, gano'n. So, doon ako naging realistic. Sige, first job ko to, what can I do na, di naman ako malulugi. So, yun. Yeah. So, I have a question po na personally, mahirap po bang mag-anak ng trabaho like as a first year, fresh grad? Hindi. I mean, kung mahilig ka talaga mag-programming, computer science is your first choice, it's not hard. Ang daming gusto ng mga independent developers, blah, blah, blah. Sobrang daming pwedeng options for on-site. It's not gonna be hard. Marami akong mga kabatch na nakahanap din. Nakahanap agad. It really was just me being very picky. Kasi hindi ko na-imagine yung sarili ko maging type purist lang programmer buong araw. So, hindi naman siya mahirap. Marami kang pwedeng avenue or parang areas na pwede kang mag-apply. Not just computer related. Ako nga, finance. Yun, diba? Kung sa'y graduate na diba? Sa finance. So, it's not hard. Again, just know your market value and huwag kang settle for less. So, to follow up on that, so parang ano yung mga processes or surprises nung pumasok ka na sa industry? Nakibo. Doing your best leads to always more work. Just a pro tip, huwag mo masyadong i-exhaust yung sarili mo na you need to always reach the quota, yung KPI, kung ano man term sa business world. Just do what you can kasi the more you perform, the more tasks they give you. Pero dapat, kung gano'n man lang, promotion. It should match accurate wage, ayun yung sinasabi nila. At sa real life, my God, dati iniisip ko lang ito ngayon. Sa real life, in the industry, knowing a lot, being matalino and high performer doesn't always equate to a promotion. As I said, you need to know people. You need to know who to connect and not to be plastic. Pero like, alam mo kayo na dapat mag-rub on na magpalakas, gano'n. Kasi most of the time, it's not the skills that they take into consideration. It's how you're gonna interact with them, So, may ma-pressure na, bobo ako sa Java, gano'n. Kung malakas ka naman sa tao, kung you'll be fine. So, when it comes to the industry, what do you think is the current landscape of the tech industry po? Sa tech, it's very... Kasi parang, di ba, kapag CS ka, ang trabaho mo agad, ka, pupunta agad sa call center or diba? So parang it is a very big misconception about our program. Pero what can you clarify about that po? Sa ating mga graduates and the career that has or the careers that's out there for us, marami. Pero ang na-notice ko sa tech industry ngayon, it's very high turnover. Yes, maraming works. Yes, malaki ang pay. Pero commonly, high stress and madali ka ma-layover. Di ba very common yan yung layover sa mga tech industries. So, just take that into consideration na there are risks. Yes, malaki nga bayad mo, pero anytime, pwede kang masisign. Pagalingan po talaga. Not really pagalingan, pero... Is rubbing on to the right persons nga, di ba? Yeah, yun nga. At saka, yes, as you said nga, marami yung works. Maraming pwedeng masukan. Pero, mabilis ka din, in-upgrade ka na AI, pwede rin mawala yun agad. Kasi nga, lalo na AI, it's taking over. Oh my God. Nag-take over ng AI, marami ng jobs na nako-compromise. So, it's really hard to find a job that, treats you well. And kasi lahat,
ako wala ako sa tech industry ngayon. Or parang wala sa programming. Tech din naman yung company ko. Pero marami yung mga classmates that are expressing a lot of stress. Kasi nga, high demands talaga yung work natin. Alam ko sinabi naman to sa mga first days natin, very fast-paced ang computer studies, IT, ComSci. So, it's really high demand, high stress, and it's something to consider. Ako, I prefer not to go that route. Kahit lagi ako, di ba nga gusto kong high pressure. Pero gusto ko naman na stable naman. Stable. So, yeah, just try. But if did not, if not resistant ka, too bad, try another one. So, it's a matter of try and try again. Yeah. Luckily, yung try ko success naman. Yeah, pero yun. It's very demanding. Marami talagang stress sa work. So, you just really need to, know how or when to bounce. Huwag mong iisip kung nasa-stress ka na sa work, huwag mo nang iisip pa for longer if you can find a better one that's, hindi man ganun kataas yung sweldo, pero at least yung mind mo. It's not always about the money, pero syempre dilulo ako it's about the money. Pero dapat pantay pa rin ng hindi masasacrifice yung well-being mo. Ayun naman ako lagi. So, there are opportunities ba na kinuha mo agad or did you test waters muna? Test waters. Yung graphics design, I was close to signing it, pero hesitant talaga ako dun. It's not fair. Admittedly, may opportunity na lumapit na not the best, pero ginab ko na kasi paubos na ang funds, nahihiya na mag-asa parents. So, ginab ko na, kasi, opportunity, lalapit lang yan ang lalapit. Ikaw lang, nasa sa'yo lang kung kukunin mo. So, since I needed it, kinuha ko na and actually, Speaking about AI po kanina, taking over recent jobs po. For Karil, as di ba po, graphic designer po kayo, ano po yung take niyo doon? Like, yung goal niyo pa rin ba naka-set pa rin sa graphic design? Or di naman talaga, yung AI naman di naman nakaka-apekto doon sa career na multimedia arts, gano'n, graphic design? Actually, SM ata yun. Yung Yeah, I poster saw sila that. recently, puro AI na. So, nagmumukha talaga siyang cheap kasi. Tapos, pero sa AI kasi, wala talaga yung creativity ng Isang tao. isang tao. No? So, ang take ko doon is, kapag kaya mo siyang gamitin na, in a sense na responsable at matutulungan ka sa work mo, go. Pero not necessarily na AI na mismo yung ipapagawa mo. Kasi we have generative field sa Photoshop. So, nakikita ko yung mga graphic designer friends ko na na-utilize talaga nila yun ng maayos. Yes. So, ano naman po yung masasabi nyo sa mga katulad nyo po na nakikinig dito sa podcast natin na aspiring graphic designers, UI, UX designer in websites? Very agree po ako kay Kuya Glenn na know your worth kasi madami talagang kuripot na especially dito sa bansa natin, sobrang dami talaga. So kapag alam mo yung worth ng gawa mo at ng sarili mo, huwag ka papayag sa very low ball kasi meron at merong mataas mag-pay. Nasa ibang bansa. So, before we end our podcast, so where can we find your Sockment accounts? Plug in your channels, your businesses. May business kayo dyan. You can find me Facebook, Glenn Joshua Kasupanan with 2 N's, and Instagram, Glenn Joshua. So, yeah. So, sa akin ay sa Facebook, Karil Atienza, sa IG, Raiden Karilan, sa TikTok, Karil Creatives. Okay, so before we fully end our podcast, is there anything that you want or parang inspiring na message to our students na pwede niyo sabihin right now? Ikaw muna, Kuya Glenn. Ay, gabi naman kayo. Joke lang. Shift. For a lot of students sa ComSci, you might find that, sobrang difficult ang program natin. Take it from me. Pero also take it from me na hindi talaga gusto ang ComSci. There's an end to it. Joke lang.
you can do it. It's just really a matter of like knowing who to connect to. You don't need to know all of the programming languages. Ako nga silang alam ko in Java. You just need to know how to connect with people. The right people will lead you to success with a loud. Yeah, don't be afraid to reach out to people and ask for help. You don't need to do everything on your own. Ask for help, pero wag mangopya. Yun lang naman. Kaya niyan. Just take it day by day. So sa akin naman ay go ka lang sa sarili mong pace. Meron talagang mas mabilis, matuto, or magaling. Pero kailangan mong maging mabait sa sarili mo na yun nga, day by day lang, unti-unti lang. At magiging successful din naman tayo in the end. Kailangan lang talaga natin magtiwala sa sarili at ayun, huwag kalimutang magpahinga. Right. So there is always a fresh start for everything, di ba? So Russ, ano yung mga pwede mong i-impart na-experience mo na yung Sinta na kahit for a short period, ano yung mga pwede mong sabihin sa ating mga viewers na anong mga dapat gawin na kung papasok ka dito sa Sinta? I want to take their stories nga. So, ang ganda ng mga sinabi nila, and ako as a PUP student, marami pa akong pagkukulang sa sarili ko sa way paano mag-aral. So, there's stories how they cope with their problems, challenges from their fresh start. Help me now na wag mabigat. Wag mong bigatan yung sarili mo. Wag mong pahirapan yung sarili mo. Kung ano lang yung kaya mo, ay lang yung gagawin mo. And maging masaya ka sa ginagawa mo. So, how about you, Tin? For me, I always set myself in a high standard. However, I do believe na nung na-experience ko na si Sinta, hindi na siya healthy para sa akin. Parang nagiging malungkot na ako, hindi ko na-achieve yung mga gusto ko. Dapat ganito ka. Pero I don't think na hindi dapat siya ganun. I believe na yung sinabi ni Kuya Glenn nga na be realistic in the end na it always be, no matter how it ends, ang pinaka-importanting part na nasa iyo is to have fun, to enjoy the life, and to enjoy the experience here in Sinta. Kasi kapag lumabas ka na ng Sinta, parang mamimiss mo rin yung mga experiences na yun. Miss mo na, Kuya Glenn. Miss mo na ba? Yeah, nami-miss ka naman nung pumasok ako kanina, medyo bumalik lahat. Nung pumasok ako dito, pwede mo mag-grab, pero ginawa ko yung usual kong route, papasok ko yung energy. Para so vibes lang. Nostalgic. Yeah, yung Miss PUP, PUP is not the most ideal university, but it teaches you a lot. Thankful ako na naging PUP yan, kahit ang baduy ng pangalan na yun. It's a PUP is just already a reflection of how the industry and the real world is. Sabi nga nila, PUP is the mini Philippines. Marami ng, government-wise, people-wise. So, it can really be helpful sa paglabas mo sa real world. So, just take all the experiences that you can get. Don't say no to an opportunity. Hindi naman lalapit ang opportunity sa'yo kung di mo kaya. So, just take it all and then, malalaman mo na paglabas mo, okay, ito yung reason bakit. Paglabas mo in the real world, ma-realize mo na, okay, gets ko na bakit kailangan ko ito pagdaanan itong hirap na to para magawa ko ito in the future. It will all make sense. Pag-click lang bigla sa utak mo na, okay, alam ko na yan. Okay, so to end this podcast, thank you so much again. Thank you so much for joining us here in our premiere episode of Usap Tayo Sinta, presented by ASCII. So thank you so much, everyone. Thank you for our guests. Thank you for our producers here in the background, Mr. Neo. And thank you for our heads as well. Kuya, asa si Kuya? Okay, si Kuya Jaydan, si Kuya Luis, here in the camera. Give a round of applause. So again, everyone, especially in the CS community, in the tech community, always remember that no matter how far you'll go, you should always go back. So, lagi kang tumingin sa pinanggagalingan mo kasi para ma-realize mo na ito na yung growth ko. Ito na ako nag-develop. And I can do so much more. So again, we are Justin. I am Russ.
And our guest. Glenn. Real. So, thank you so much for our premiere episode of Usap Tayo Sinta, presented by ASCII. Thank you so much. Goodbye! Bye. Salamat!